Kapitan, bakit hindi patulinan ng barko? Sasadsad tayo sa bukiring iyan, Doña Victorina. Ang lunas ay napakadali lamang. Bukay ng tuwid na kanal sa Maynila. Pasara ang ilog Pasig at magbukas ng bagong ilog. Paano kaya lang ito yun? Maraming pera mag-uugol. Hindi na ako. Maraming yung bayan ang sisira. Pwes, kung sumira, gamitin ang mga bilanggo at bihag upang paggawain at walang perang magamit. Kung kulang pa ito ay gamitin ng mga taong bayan para sa paggawain. Dahil dito ay naitayo ang mga piramide ng Ehipto, kaya na rin ang Lawang, Moris, pati na rin ang Coliseum Roma. Bakit maaari ang magbunga ng paghihimagsik? May minsan lamang ba ay may nag-al sa balutan sa bayan ng Ehipto? Pero hindi na kayo kaharap ng Ehipto. Ang lupain ito, maraming beses na naging magsik. Dahil sa sabit ang paggawa. Ang pulong ito ay hindi na muli pagulan ng magsikan. At ikaw, Padre Salvi, anong silbing isang ang padre kung ang bayan mo ay naging magsikan? At huwag kang magsabi ng kahit anong pangangatuwiran na pangkatungakan. Upang ano, talakayin ba naman ang mga bagay na yun sa vapor pa naman? Ang paghanap na ako ng makapaglilinis ng wawa sa Laguna. Maaari ko bang malaman kung anong mga bagay niya? Pilitin ng lahat ng bayang magkakatabi na mag-alaga ng pato at mga hayop na ito. At maaari ko bang isulat ang mga bagay niya? Pero Don Custodio, kung ang lahat ay mag-aalaga ng pato, darami ang mga balot. Mabuti pa ay patabunan na ang wawa, kaysa dumami ang mga nakakadiring balot. Basilio, kumusta si Kapitan Tiago? Ang inyong magpakamot, kaya tinutusan niya akong magtungo sa San Diego. Subalit ang aking palagay kaya niya ako pinalis sapagkat gusto niyang makahit-hit ng opyo. Ang salot na opyo. Ginagamit ito ng mga tao noon na walang halong pang-abuso. Ituturi itong isang gamot. Ang mga Chino ang nagmabilis sa paggamit nito. Mga Chinong walang-alam ng isang wika ng Latin. Siya nga pala, kumusta ang iyong mungkahing magkaroon ng Akademya ng Wikang Kastila? Sa aking palagay ay mahirap na isang kumparan iyan. Niregaluhan namin si Padre Erin ng 2 kabayo at siya'y nangako sa amin makipagkikita sa Kapitan General. Tutol si Padre Sabayla, kaya't baliwala rin iyan. Tutol nga po, kaya't naririto ay upang makipagkita sa Kapitan General sa Los Baños. Makakuha man kayo ng pahintulot, saan naman kayo kukuha ng salaping gugugulin at pasilidad? Sa ambagan po, maging ang mga guro ay hati sa Pilipino at Kastila. Ang mayaman si Makaraig po ang naghahandog ng isa sa kanyang mga bahay. Hindi masama ang iyong nais mangyari. Kung hindi matuto ng wikang Latin, ay maano naman matuto ng wikang Kastila kahit paano. Ang panahon ngayon ay paurong na. Basilio, ang hirap sa mga matanda sa una. Kapag namungkahi ka ng isang bagay, iniisip agad ay balangin sa halik ng rutina. Ibig lamang nila makuha ang pakinabang na walang kahirap-hirap. O Basilio, narito ka pala. Ayos naman po, ganoong Simon. Kasama ko nga pa po pala ang aking kaibigan, si Sagan. Nandang po. Kumusta ang buhay probinsya? Hindi ako nakakapunta doon dahil balita ko wala raw namimili ng mga alas doon. Mahirap siguro ang mga taga roon. Hindi kami bumibili ng mga bagay na hindi namin kailangan. Wala naman akong masamang ibig sabihin doon, Binata. Ikaw, uminom na lang tayo ng serbesa. Salamat, Ginoo. Ngunit hindi kami umiinom ng serbesa. Huwag kang mag-alala, Binata. Sabi nga ni Padre Camora,
hindi masamang pag-inom ng alak. Sapagkat ang nakakasama pa nga sa bayan na ito ay ang dami ng pag-inom ng tubig. Sabi mo kay Padre Camor, ay kapansin-pansin na marahil kung tubig lamang ang kanilang iinumin, ay wala silang usap-usapang maririnig. At kung tubig ay nakakapatay ng apoy, ito'y maaaring makapuksa ng sangkatauhan o lumunod ng mundo kapag naging dagat. Napakainom na sagot. Bakit napuso kang ngayon, kaibigan? Hindi ko alam kung bakit, subalit nakakatakot ang lalaking yun. Hindi mo ba siya kilala? Siya ang kayamangging Ferdinand, ang tagapagpayo ng Kapitan General. Kapitan, saan dako nang ulit napatay yung taong nagngangalang Guevara? Hindi. Navarra? Sino nga ulit yun? Ibarra. Crisostomo Ibarra. Oo, sanga. Saan nga ba, Kapitan? Kung ganon, siya ay... kasama na ng kanyang ama. Hindi ba't filibustero ang kanyang ama, Padre Salvi? pinakamurang libig. Hindi ba, Padre Camor? Ang isang pilibustero ay kailanman hindi magkakaroon ng maraming ligid. Bayang anak, kung ay kami ikipag-usap, tiyak nagugugol ng salapin na nakasampung ulit ang halaga nito. Kaysa sa ibayad mong muwi sa mga pare, bilang ganti, sila ay magpapamisa pa sila sa iyo. Sumusobra na sila. Lahat na lang nais nilang kamkamin. Magpasensya ka, isipin mo na lamang na dumami ang kamag-anak ng buhay. Explorer, one to Diyos. Uy, Padre, bakit kayo naririto? Kailangan mo na magbayad ng buwis na 200 piso. Punyemas. Higit pa yan kaysa sa nauna. Kami ba pinaglololoko nyo? Wala akong may bibigay. Kung hindi kayo magbabayad ng buwis, marapat pang lisanin ninyo ang mga lupain ito. Magagawa ng gulok na iyan sa mga turisang may baril. Kailangan kong pagbantayan ng aking pananim. Bawat tumisibol dun, mga buto ng aking asawa. Hanggang Selo, huli. Si Tales, nahuli ng mga tulisan. Pinatutubos ng 500 piso. Sinasabing papatayin siya kapag hindi natubos sa loob ng 2 araw. Diyos ko!
3 taon na po nung tulungan niyo po akong ilibing ang bangkay ng aking ina at sunugin ang bangkay ng isang lalaki. Hayaan niyo pong ako naman ang tumulong sa inyo, Ginoo. Sa palagay mo ba yung sino ko? Isang taong dakila. Isang taong inakala ng lahat na patay na. At ang kabiguan ay labis ko rin pinagdaramdam. Alam kong alam mo ang aking mga lihim na maaaring ikabunyag ng aking mga balak. Hindi kita papatayin sa pag-asang hindi ko ito pagsisisihan. Umalis ako sa bayang ito para magpayaman at may sagawa ang aking mga balak ng pagliliganti. Ngayon ay oras na para wasakin ko ang tiwaling pamahalaan. Ngunit kayong mga kabataan, masyado kayong mapangarapin at inaakala makakamtan ninyo ang pantay na trato ng lipunan. Hindi lamang para mapalapit sa pamahalaan, kundi hangat din namin mapag-isa ang bawat pulo. Isang malaking kamalian. Kailanman ay hindi magiging wikang pambansa ang wikang Kastila. Hanggat ang kinambayan ng kanyang sariling wika, ay hindi ito mawawala sa kanyang sariling kaisipan. Saksiyan ko ang ginawang pagtataguyod ng kabataan at ilang gabi ako na itong hindi pinatulog. Kailangan ko ang tulong mo, Basilio. Ituwid natin ang nalilihis nilang mga landas. Maraming salamat sa pagtitiwala niyo, Ginoo. Ngunit nais ko lamang maging isang manggagamot at yun lang ang nais kong gampanan. Ay mas lalala pa bang karamdaman sa nag-iinga ng bayan? Balang araw ay kikilalanin kang tanyag na doktor. Ngunit tanging katakilaan lamang ang gagamot sa nagkakasakit na bayan. Pag-isipan mo mabuti ang aking silambit, Basilio. Ayun! Mga kasama! May magandang balita. Nakausap ko na si Padre Irene. Ipinagtanggol pala niya tayo laban sa mga naroon. Ipagpaliban na sana ng ilang buwang panukala nang sa huli bumaba ang kaso natin kay Don Custodio. Paano kung tumutol si Don Custodio? Ani ni Padre Irene, nagawa na niyang ibigay sa atin ang panukala. Kung makapiling lang natin si Don Custodio, mananalo tayo. Si Ginoong Pasta na tagapayo at tanungan ni Don Custodio ay pwede natin lapitan. Pinasinyo Simon, akyan lugi, akyan maksak. Ano? Nalulugi na pa kayo at bumabagsak? Sayang. Kailangan ko pa naman ng mga salamin. Di ba, gagawin kong 7,000 ninyong utang. Ngunit may mga ipapasok lamang ako mga kahon ng baril na dumating ngayong gabi. Pero sinyo Simon, mapanganib iyon. Huwag kayong matakot. Hindi kayo mananagot. Sige, basta panagtabihan lang ha. Kamusta ang lagay ng mga may sakit? Ang buong katawan ay nakalatan ng lasong akyan. Bukas ng makalawa maaaring mamatay. Isang sukob ng malooban ay maaaring mamatay sa kanya. Katulad ng Las Filipinas. Makinig sa sasabihin ko, Basilio. Mahalaga ang bawat sandali. Dahil sa loob ng isang oras, ay sisiklab na ang himagsikang inihanda ako. Wala nang paaral ng universidad dahil patayin at tugo na lamang meron. May handa ko na ang lahat
kaya tiyak ang aking tagumpay. Naririto ako para papiliin ka kung kinabukasan o kamatayan. Ang aking kamatayan ang kinabukasan. Kanino ka bang paling, Basilio? Sa mga umapi sa'yo o sa bayan? Sa mga umapi o sa aking bayan. Magpasya ka, Basilio. Ano po ba ang maaari kong gawin? Napakadali lang, Basilio. Ikaw ang mamuno ng pangkat na papasok sa kumbento ng Santa Clara upang kunin si Maria Clara. Si Maria Clara? Oo. Nais kong iligtas mo siya. Hinangad kong mabuhay dahil sa kanya. Kaya ako bumalik at bumuo ng himagsikan sapagkat ito lamang ang paraan na maaari mabuksan ang pintuan ng kumbento. Ngunit, nahuli na po kayo ng gabi, hindi na ako simon. Bakit? Patay na po si Maria Clara. Sinungalingan. Kanina nga po lamang po, pirap na alas 6. Buhay si Maria Clara. Nagtatahilan ka lang, kaya kailangan mo siyang kunin. Kung hindi ay bukas na bukas din, mamamatay ka rin. Pasensya na, Ginoo. Ilang araw na siyang may sakit at napunta ako sa kumbento para malaman kanyang kalagayan. Narito ang lima ni Padre Salvi na hinatid ni Padre Irene. Si Kapitan Tiago ay magdamag na nanangis. Namatay siyang hindi ko nakikita. Namatay siyang hindi niyo nalalaman na nabubuhay lamang ako para sa kanya. Bilang handog, ipinagkaloob na pala sa atin ni Don Custodio mga buto ng manok. Ano naman kayang proyekto magagawa nun? Minaman-manan tayo ng paboritong estudyante ni Padre Sibayla. Aba, naglilingkod ang alipin ni Vice Rector sa Panginoong General. Ang paghihimagsi. Natuklasan at parang marami ang kasangkot. Marami ang kasangkot. Sino-sino? Mga estudyante, maraming estudyante. Basilio, kamusta na? Profesor, Nasa piging ka ba kagabi? sasabihin ko sa inyo, masama ang lagay ni Kapitan Tiago. Ngunit hindi ka ba kasali sa kapisanan ng mga estudyante? Ibibigay lamang po ako ng mga bulong. Kung gayon, pinapayuhan kitang umuwi na ngayon din at punitin lahat ng papel na maaaring maglagay sa iyo sa panganib. Si Ginong Simon po ba ay nasasangkot? Walang pakialam si Simon sa nangyari. May mga tulisan po ba? Wala, mga estudyante lamang. Ano kung gayon ang nangyari? Nakatagpo ng mga paskin na masasama ang mga sinasabi. Batid mo
bang sadyang malapit sa babae si Padre Camora? Ngunit huwag kang mag-alala dahil narito naman ako. Isa kang babaeng tagabuhid lamang. Ngunit natatakot po ako. Huwag kang hangad, Bully! Narito na tayo! Ngunit natatakot po ako. Sige, pabayaan mo ipatapon si Basilio o kaya ipabaril sa daan pagkaraang sabihin siyang nagtangkang tumakas. Sa oras na may mangyaring masama sa kanya, ay saka ka magsisisi. Magandang hapon po, Padre. Obres, senyora. Pwede rin ko. Pasensya na po, Padre. Ngunit kailangan ko po ng tulong niyo. Estudien. Ano nga ang matutulong? Nakulong po ang aking nobyo, si Basilio. Kayo lang po ang maaaring makatulong sa kanya. Nagmamakaawa po ako. Abay, maaari itang tulungan. Sulatan ko si Alferez at bukas na bukas ay makakalain na siya. Lubos po ako nagpapasalamat sa inyo, Padre. Maraming salamat po. Subalit, hindi natin sa mundo may kapalit. Parang libre ngayon, hindi ka. Ano po ang nais niyong ipabatid? Padre! Padre! Huwag po! Balitaan mo kami ng ukol sa piging. Silawin mo kami sa isang bagay na nayaki. Malaki ang utang ninyo sa bayang ito. Totoo yan. Maghahandog kayo ng hindi mapapantayang piging sa bahay ninyo. Marahil ngunit wala na akong bahay. Dinilisanan ninyo ang kay Kapitan Tiago. Nakuha yan ni Ginoong Pelaez ng walang bayad. Ikakasal na nga rin pala siya kay Paulita Gomez na isang mga lakal. Sadyang mapalad talaga ang ilang tao. Nakabili ng bahay na walang bayan, na ipagbili ang paninda sa mabuting halaga, at nakasama sa pangangalakal ang anak ng isang tagapagmana. Iyan ay isa sa mabuting kapalaran na hindi makakamit ng sino mang mabuting tao. Kung batid lang ninyo kung paano nakuha ni Ginoong Pelaez ang kapalarang iyan, totoo ngang ikakasal siya kay Paulita. Ang pag-ibig ng dalaga kay Isagani ay bigla na lang nawala. May kaugnayan yan sa mga paskin at ang mga pagkakabilanggo ng binata. Ayaw na ninyo sa makatang marahil ay lihim na pinagtatawanan ng lahat. Pinaghambing ni Paulita ang dalawang binata. Matalino si Juanito Pelaez, bukod pa sa mayaman at may dugong Kastila. Si Isagani naman ay isang probinsyano. Walang pangarap kundi ang gubat at walang may pagkakapuring kamag-anak.
Ngayon na pala ang kasal ni Paulita kay Juanito. Kawawang Isagani, ipinagpalit ng katipan dahil lamang sa nabilanggo. Kahit naman ako ay hindi magpapakasal sa isang piniit sa bilangguan at gumawa ng karumal-dumal sa ating bayan. Ang ganda-ganda talaga ng pamangkin ko, manang-mana sa tiya. Magnifico! Salamat, Tia. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tayo ay nagtipon-tipon ngayong araw upang saksihan ang pinakamahalagang bagay sa buhay ni Juanito Pelaez at Paulita Gomez. Juanito, tinatanggap mo ba si Paulita bilang iyong kabiyak at ipinangangakong kayo ay magsasama sa hirap at ginhawa habang buhay hanggang kamatayan? Opo, Padre. Ikaw naman, Paulita, tinatanggap mo ba si Juanito bilang iyong kabiyak at ipinangangakong kayo ay magsasama sa hirap at ginhawa habang buhay hanggang kamatayan? Opo, Padre. Ngayon, kayo, Juanito Pelaez at Paulita Gomez ay kasal na. Pagpalain nawa kayo ng Diyos sa inyong pagsasama. Mabuhay ang bagong kasal! Binabati ko kayo ni Paulita. Ito ang handog kong lampara. Naku, nag-abala pa kayo. Napakagandang lampara. Maraming salamat po. Don Simon, mabuti at nakarating ka. Bakit hindi pa ninyo nilalagay ang lampara sa gitna ng kapagkainan? Mabuti pa nga. Sayang naman ang kagandahan. Paulita, nais ko pa sanang magtagal. Ngunit may mga katatagpuin pa akong kliyente na bibili ng akin mga alahas. Ganun ho ba? Maraming salamat sa pagpapaunlak ng aming imbitasyon. Hayang magbayad ang mabubuti, kasama ang masasama. Alagad ako ni Simon. Basilio, sa eskolta ay magmadali. May sindi na ang lampara. Sagam, ano ginagawa mo rito? Halika na, umalis na tayo sa bahay na yan. Ba't naman ako lalayo? Gusto mo pa bang mabuhay? May lampara sa loob ng bahay na yan at may lamang dinamita. Kahit anumang oras, maaaring sumabog. Hayaan mo muna ako makita siya kahit isang saglit lang. Dahil bukas, iba na siya. Sinabi ko lang, sinabi ko. Ano tong papel na ito? Mane Tesel Perez, Crisostomo Ibarra? Si Ibarra? Buhay si Ibarra? Sino si Crisostomo Ibarra? Isang pilibusterong matagal ng patay. Ito'y masamang biro. Hindi kaya'y minumulto na tayo? Siya nga, totoo nga. Ang lagdang ito ay kay Crisostomo mismo. Di kaya ibig sabihin nito papatayin tayong lahat ngayong gabi. Padre Irene, nawawala na ang ilaw ng lampara. Itaas mo ang mitya. Tabi!
nangyari sa'yo? Diyos ko, anong nangyari sa'yo? Escobar! Escobar! Halika, dalhin mo siya sa gilid. Ginoo, kaya mo pa ba? Dito. Nahirapan po ba kayo dito, Simon? Kaunti lamang po, pero batid ko. Kaunti na lamang. Alam kong matatapos na ng paghihirap ko. Diyos ko, anong ginawa mo sa iyong sarili, Ginoo? Wala nang lunas sa lason na ininom ko. Hindi ako magpapadakip. Patayin man o buhay. May paraan pa. Hahanap ako ng lunas. Wala nang mangyayari. Isasayang na lamang kayo ng panahon. Mamamatay na ako kasama ang aking lihim. Lihim? Lihim? Ako, si Crisostomo Ibarra. 13 taon na ang nakakaraan mula noong ako'y bumalik mula sa pag-aaral sa Europa upang gumawa ng mabuti para sa bayan at pakasalan ang aking mahal na si Maria Clara. Subalit, lahat ng ito ay nawala na idawit nila ako sa kaguluhang wala akong kinalaman. Tumakas ako dala ang kayamanan ng aking mga magulang. Nagpayaman at bumalik upang magiganti sa mga nangapi sa akin at sa aking mahal sa buhay. Patawarin ka ng Diyos, anak. Alam niyang hindi mo ginusto ang lahat. Na ikaw ay nasilaw lamang sa galit at paghihiganti. Kagustuhan niyang lahat ng nangyayari. Hindi nagtagumpay ang iyong plano ng dahil sa Kanya. Sapagkat alam niyang hindi ito tama, igalang natin ang Kanyang kapasyahan. Makakahulugan ba ito na hindi ito gusto ng kanyang kalooban? Walang makapagsasabi ng iniisip ng Diyos. Ngunit kailanman ay hindi siya naghangad na ng masama para sa atin. Subalit, bakit hindi na ako tinulungan? Sapagkat hindi niya nais ang paraang iyong ginawa. Hindi kailanman mapapawi ng kasamaan ang isa pang kasamaan. Walang nalilikha ang puot kundi krimen at kriminal. Tanging pag-ibig lamang ang kakapagligtas. Ang kaligtasan ay nasa kabaitan. Ang kabaitan ay pagpapakasakit. At ang pagpapakasakit ay ang pag-ibig. Maraming salamat, Padre. Ngayon ay payapa na ang aking kaluluwa. Naway makasama mo na ang iyong mga mahal sa buhay na namayapa na sa paraiso kung saan hindi ka na maghihirap. Malibing ka nawa sa kailaliman ng dagat. Ngunit kung kakailanganin ka ng mga tao para sa isang marangal na hangarin, ipahintulot ng Diyos na matuklasan ka sa sinapupunan ng alon. Pansamantala, diyan ka muna. Hindi makababaluktot ng katwiran, hindi mag-uudyok ng kasakiman.